Surprisingly, whenever God revealed Himself, He always revealed Himself in a way that we are not expecting. Whenever He tells me things, how He does things, at paano niya tayo ibinibless, paano yung mga dapat nating gawin regarding sa ating buhay. You know what? Being a Christian, pagiging Kristiyano na malalim sa Panginoon, na kung saan talagang masigasig kang sinasaliksik ang salita ng Panginoon, para kang may cheat code kapag kasama mo si Lord. You hear Him. Whenever He guides you, ito yung mga benefits ng ating pagiging Kristiyano. Alam niyo po, itong pag-uusapan natin, pagbubulay-bulay natin ngayon, ito ay para sa totoong Kristiyano. Mga tumanggap kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. At bago ho tayo mag-start, gusto ko ma-assure na bawat isa sa atin ay tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Alam ko po ang bawat isa sa atin dito sa sanctuary gano'n na. Pero kapag pinalalangin natin na si Jesus ang ating Diyos at tagapagligtas, ito ay binibigay na natin ang ating puso sa Kanya. Ibig sabihin nito, He will lead us, He will direct us. And it's no longer ourselves, hindi na yung ang sarili ang nabubuhay para sa ating sarili, kundi ang Diyos na. Kaya sige po, tayo yumukot, manalangin, sabihin natin, Jesucristo, ako po ay naririto ngayon, binibigay ko po sa inyo ang aking puso't isipan. Manahan ka, Lord. At dalangin ko po, Lord, na sa umagang ito, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Sa araw na rin ina ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. I-bless mo po ako, Panginoon, and may you direct me in all the days of my life. In Jesus' name, amen and amen. Ngayon, Kristiyano ka na. And all you have to do is just to grow up. Ang pagiging Kristiyano po kasi hindi yung basta-basta naging Kristiyano ngayon, then eventually, i-declare mo na sa iba na Kristiyano ka na. Okay lang yun. But, do not shame the name of the Lord by acting up things. No? Meron kasi ako mga nakikitang ganun na magmumura sila sa post nila sa Facebook or whatever social media. No? Then eventually sasabihin nila, praise the Lord, maganda yung araw. I mean, come on, make up your mind. Are you for the Lord or are you making things up? Kasi if you are of Christ, live for the Lord in a way na kahit hindi ka na nakikita ng tao, you always practice His Word. Amen? So ngayon, mangungusap po tayo sa mga Kristiyano na. Ang lahat ng Kristiyano magsabi ng? Okay, ang bawat isa sa atin. Hebrews chapter 10, verse 19 hanggang 25. Hebrews chapter 10, verse 19 hanggang 25. Sabi niya dito, therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus Christ. When we talk about the holy place, it is the heavens. By the holy blood of Jesus Christ, we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way which He inaugurated for us through the veil. At yung veil na yon, sabi niya dito, that is the flesh. His flesh. His flesh. 21. And we have a great priest over the house of God, which is Jesus Christ. Sabi niya dito, ito ang kailangan natin gawin, mga Kristiyano. Ano ho? Let us draw near with a sincere heart, full of assurance of faith, having our hearts cleansed from evil conscience and from our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our assembling together, as the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day is drawing near. When the Bible is talking about the day is drawing near, ibig sabihin, pabalik na si Jesus Christ. Okay?
Ano bang mangyayari, Pastor, pag bumalik na si Jesus Christ? Uwi na tayo. Gusto nyo na umuwi? Huwag muna ngayon. Okay? Maaga ba? Okay. Ibig sabihin, uuwi na tayong lahat. Ito yung promise ni Lord in the last days. In the last days, He will capture us. We will meet Him in the heavens. And when we arrive in the heavens, pagdating natin doon, ito, imagine niyo ito, no? There will be no tears. Wala nang iyakan, wala nang drama. There will be no sickness. There will be no more pain. No more problems. Sino may gusto nun? Diba? Yung mga nag-amen, pagod na eh. Amen! Pagod na tayo sa problema sa buhay. Pero alam niyo po, ito yung promise ni Lord. There will be no pain, no more crying, no more sorrow. At pagdating natin doon, lahat tayo 30 years old. Walang bata, walang matanda. Everyone, we will be like brothers and sisters in Christ. Actually, this life, this earthly life is something like this. God is just teaching us how to love. Umibig. Paano tayo umibig? Kasi ang iniisip lang natin pag-ibig, yung pag-ibig sa spouse. Pag-ibig sa asawa. Pag-ibig sa boyfriend or girlfriend. Yun lang yung alam natin pag-ibig. Pero alam niyo bang iba ang pag-ibig ng magulang sa anak, anak sa magulang, at ikaw sa asawa mo, vice versa. Ikaw sa kaibigan mo, ikaw sa tatay mo, sa mga kamag-anak mo. Pero itong love na ito, ang nakapag-fulfill ng lahat ng love na ito, kasi kung babasahin nyo sa Hebrew, kasi sa atin pag sinabi mong pag-ibig, iisa lang yun eh. Pero kasi sa Greek, Hebrew, pag sinabi mong love, merong iba-ibang sangayan. Iba ang love sa parents, iba yung love sa asawa, iba yung love sa anak. Pero lahat ng ito, ginather up in one word called agape. Yun yung love ni Jesus for all of us. And actually, we can never understand the word agape if we will not go to the Lord Jesus Christ and help Him understand these things. Kaya nga dito sa mundong ito, halimbawa, sa asawa mo, kayo mag-asawa. Bago kayo mag-asawa, di ba, may mga pa-sweet-sweet pa yan. Pero habang tumatagal na kayo mag-asawa, para lagi nilang sinasabi na mag-asawa, para na lang kami magkapatid. Na to the point na kapag nag-away kayo, para rin kayo magkapatid. Alam niyo yun? Pero tinuturo ng Panginoon sa atin dito is how to love. How to love. But eventually, yung asawa mo, pagdating natin sa langit, magiging na kayo magkakapatid. Magkapatid. No? Iba kasi, ang perception ng tao dito sa mundo ay iba sa langit. Ang perception kasi natin dito sa mundo are all limited in time. Everything has time limit, which is actually a blessing. Blessing, lagi ko po sinasabi sa inyo na kung ibig sabihin kapag kayo ay nahihirapan dito sa mundong ito, ang lagi niyong tatandaan, hindi ito habang buhay. Okay? Kaya pag kayo may sakit, huwag kayong mag-alala, may katapusan din yan. God will see you through. Kapag madami kayong problema sa buhay, magkakaaway kayo, magkakamag-anak, etc., etc., anumang problema yan, hindi habang buhay yan. God will see you through. God will give you a breakthrough. Amen? Kapag ikaw may problema sa pera, ikaw ay lagi na lang naghihirap, there is going to be a breakthrough at the end. Because Jesus is faithful. Amen? So, time. Time is actually a blessing to all of us. And as Christians, bilang mananampalataya, hindi lang tayo Kristiyano bilang para masabing Kristiyano ka lang, na born again ka. Hindi sapat yun eh. Ano ba yung mga kailangan natin gawin, Pastor? Ngayon, kapag tatanungin ko po ang bawat isa sa atin ngayon, kapag nag-rapture ngayon, sigurado ba kayo sa langit kayo pumunta? Sino sigurado? Magtataas ng kamay. Paano yung iba? At nagtaas sila ng kamay, tataas din akong kamay. Ibig sabihin, hindi kayo sigurado. Bakit hindi kayo sigurado? Kasi, Pastor, alam niyo po, ito, makakwento ko lang sa'yo, maiba tayo. No? Nung elementary kami, magkaklase kasi kami ni Annie, no? Hindi dahil magkasing edad kami, kala nila kambal kami. Late lang ako pumasok. No?
Siyempre, pinapag-aralan namin sa bahay, dapat sigurado ka lang pupunta sa langit. Ganun. Ako sigurado na ako, sabi ko ganyan, narinig ako ng teacher ko. Yung pari nga, hindi siya siguradong pupunta sa langit. Ikaw pa, sabi niya sa akin. Nakasulat sa Bible, ma'am eh. Sabi ko, bahala kayo, anong sabihin niyo. Basta ako sigurado ako. Ano yung mga pinag-aaralan niyo sa bahay? Sabi niya ganyan. Anong klaseng teacher to, no? Anyway, ang pagpunta naman sa langit, hindi yung sa sarili nating ginawa eh. Kasi kung pagbabasayan natin lahat ng mga religion, it's all good works, good works, good works, good works, then you will go to heaven. Pero sa Christianity, yung totoong Christianity, okay, it's not good works. It's what? Grace. If you believe in the Lord Jesus Christ and all He has done at the cross of Calvary, tinanggap mo na Diyos siya ang tagapagligtas mo, you'll go to heaven. Kaya nga sabi nung katabi niya sa, di ba 3 silang pinako? Sabi nung isa, kung Diyos ka talaga, iligtas mo kami. Sabi niya ganyan. Sabi naman nung katabi ni Jesus, huwag kang ganyan. Tayong dalawa, deserve natin ito kasi may ginawa tayong masama. Pero itong taong to, wala naman siyang ginawa pero pinapako siya katulad ng parang mga kriminal na katulad natin. Sabi niya. Tumingin siya kay Jesus, sabi niya, Jesus, huwag mo akong kalimutan. Huwag mo akong kalimutan, sabi niya. Ibig sabihin, there's a change of heart. When there's a change of heart, ibig sabihin, you receive Him. Pero ang sabi ni Jesus, today you are with me in paradise. As Christians, if you are confident, yung confidence natin na tayo makakapunta sa langit, hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Jesucristo. Amen? So dahil sa ginawa niya, tayo maliligtas. Ang tawag doon, grace. Biyaya ng Panginoon. Ang biyaya is a free gift. Free gift for everyone. Nasa sayo kung gusto mong tanggapin o hindi. Amen? So bilang isang Kristiyano, sabi niya dito, let us draw near with sincere heart, in full assurance of faith. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Hold fast to your confession of our hope. Do not lose hope. Are you losing hope? Nawawalan na ba tayo ng pag-asa sa ating buhay? If we keep on losing hope, ibig sabihin nilang nito, isang bagay lang ang ibig sabihin nito, kulang ka sa Word. You need the Word of God. If you're losing hope, wala na yatang pag-asa to. Wala na pag-asa. Ganito na yata ang buhay namin habang buhay. Alam nyo, if we have that kind of attitude, ibig sabihin wala tayong hope. Sabi ni Lord sa kanyang salita, let us draw near with a sincere heart, full of assurance of faith. How so? By holding fast our hope. And our hope is Jesus Christ. Number 2, consider to stimulate one another to love and good deeds. Bilang isang Kristiyano, ito yung kailangan natin gawin with a sincere heart. Consider to stimulate one another to love and good deeds. One another to love and good deeds. Kaya bilang isang Kristiyano, tayo ay nagtutulungan. We pray for one another. Hindi tayo nagsisiraan. Ang lit-lit na nga ng simbahan nyo. Alam niyo sa iba, ang lit-lit na nga ng simbahan nagsisiraan pa kayo. Si sister ganito at si sister ganyan. Bakit ganito? Nagchichismisan. Hindi, Pastor, pinag-uusapan lang namin sila para ipag-pray. Oh, come on. Justification of what? Gossip. Do not do that. If you're seeing the person who is in need, help them without anybody knowing that you're helping. Pwede ba natin gawin yon? Kasi anything na help na done in secret, the Father sees all of these things and He rewards you accordingly. Pero pag pinopost mo pa, tingnan nyo, tinutulungan ko si Manong. Uso ngayon, di ba? Pero Pastor, at least nakakatulong sila. Yes, that's a good thing.
Pero ito kasi yung nagiging problema sa mga ibang vlogger. When you help, tapos ipopost mo din yun, alam niyo bang kumikita sila doon? Kasi kung totoong pure-hearted na ang pagtulong nila, dapat yung kinikita sa video na yun, ibigay nila doon sa tao. Tama? Yun yung totoong help. Hindi eh. Ang tulong lang nila yung tinulong nila. Yun na yun. Pero hindi ko naman nila lahat, no? Kasi meron talaga mga philanthropist na talaga lahat binibigay nila. Pero yung ba, natetemptate, dahil malaki yung pumapasok, akin na to. Diba? Nag-iiba talaga ang ugali ng tao pagdating sa pera. Bilang isang Kristiyano, let us be sincere, heart full of assurance of faith. Not forsaking the assembling together. Like this. Hindi natin kinakalimutan. So, pag sinabi ng Panginoon, sa salita niya, hold fast the confession of our hope. This means our hope is Jesus Christ. Amen? Ang pag-asa natin si Jesus. In order for us to keep this hope burning, we must always meditate upon His Word. Meditate His Word. Basically, anong gagawin natin? Lagi kong pinapaalalahanan sa inyo, basahin natin ang Biblia. Kailan? Araw-araw. Kalbitin mo yung katabi mo, sabihin mo, araw-araw. Araw-araw ang pagbabasa. Okay? Hindi lang kung kailan mo feel. Feel ko magbasa ngayon, magbabasa ako. No. Every day. Sinong araw-araw na kumakain sa inyo? Diba? Lahat tayo. 3 times a day nga, diba? At tayo mga Pilipino, 5 times. Kasi merong mga merienda, merong midnight snack. Diba? Ang daming kain natin eh. Pero yung espiritu natin laging gutom. Mag-fasting na kayo sa physical, pero huwag kayong mag-fasting sa Word. Because the more you lose the Word of God, the more hopeless you will be in your situation. Kaya nga ito, alam na alam mong ang isang tao full of hope, na kahit na alam mong ang daming problema nito, ba't ang saya-saya niya? Baliw yata ito eh. Pag nandun ka na sa level na yon, you are full of Word. Word of God. Amen. Number 2, consider how to stimulate one another to love and to good deeds. Ibig sabihin nito, practice the Word of God. Practice the Word of God. Stimulate love and good deeds. Ibigin natin yung ating mga kapitbahay, kakilala, at hindi lamang yon, pati yung ating mga, sabihin natin, kaaway. Sige, 1, 2, 3, go. Kaaway. Mahalin mo sila, sabi ng Panginoon. Pray for them. Kasi walang diferensya. Wala tayong magiging diferensya sa isang witch, sabi ng Panginoon, dahil yung mga witches, love din nila yung may love sa kanila. Amen? Pero tayo, we love our enemies. But we do not tolerate their bad attitudes. Nag-gets po yun. Pag sinabi natin, halimbawa, sa simbahan natin, welcome po ang mga bakla at mga tomboy. Dito sa atin. Welcome sila. Pero, we do not tolerate their practices. Kapag umupo sila dito, mga bakla, mga tomboy, sisermonan natin sila in accordance to the word of the Lord. It's not a condemning way, but it's something na sinasabi ng Biblia regarding this. Kasi, isipin nyo itong mabuti. Kapag ito tolerate ni Lord yung mga bakla at mga tomboy ngayon, dapat mag-sorry si Lord sa Sodom at Gomorrah. Tama? Kapag ito tolerate natin, hindi naman sila nakakasakit ng ibang tao. No, listen this. Kasi gradual yan eh. May gradual increase of sinful nature ang mangyayari dyan kapag na-tolerate ang kabadingan at katomboyan. May gradual
increase of sin and practices. Ngayon, hindi natin ito tolerate kasi nakasulat naman sa Bible that that is a sinful act. Amen. Sabi sa Bible, hindi tinotolerate ni Lord yung effeminate. Pag sinabi nating effeminate, sa Tagalog, silais. Okay? Yung lalaki tapos malambot. Okay? So yung ganon. Ibig sabihin malambot yun. Alam mo yung may pitik? Alam niyo yung ibig sabihin, no? Pumipitik yung kanilang at hindi nila mapigilan. You know what? It's not a condemnation but rather a reminder. Because we love them. Kasi kapag hindi natin sila sasabihin ng katotohanan, sino magsasabi sa kanila? Magre-research ba sila about the Lord? No, they will not. Kaya nga natutuwa din ako ngayon kasi madaming mga nagiging aggressive na Kristiyano talagang sa daan, nagpipreach. And that's actually a good thing. It's a good thing. There are people who are called to do that. And if you are one of them, then do so. Kasi kawawa itong mga ito. Alam niyo ba, na darating ang araw, merong isang lalaki na part siya ng gang, namatay siya, then eventually napunta siya sa impyerno, sa Sheol. No? Sabi niya doon, akala mo matigas ka, kasi gang ako eh. Akala mo matigas ka kapag dating mo doon sa Sheol? Hindi ka makatayo doon, sabi niya. Sasabihin mo na susuntukin mo yung demonyo? Hindi, wala kang magagawa, sabi niya. They are powerful there and they hate you so much. Wala kang magagawa pagdating mo doon. And just imagine, sabi niya, ako, nung napunta ako doon sa part ng impyerno na yun, sabi niya, alam ko, deserve ko, sabi niya. Kasi pinakita sa akin ng Panginoon na madami nag-share sa akin ng word pero hindi ako naniwala. There were flashes of moments that God showed me that someone shared the gospel to me. And what I did, hindi ko kailangan yung Bible mo, hindi ko kailangan yung Diyos mo. I told them. Hindi naman we are bringing fear upon the hearts of men. But we are just telling the truth. Kung sabaga ganito, no? Sabaga ganito. Kapag ikaw ay, lalo sa Maynila, ako kasi tumira ako sa Maynila. Tumira pa ako dun sa Bahain. Kala ko kasi nakamura ako eh. No? Naisahan pala ako. Wow, mura. Laki ng kwarto. Saya-saya ko pa. Biglang umulan. Tubig hanggang dito. Sabi ko, sising-sisi ako. Ano to? Sabi ko. Alam nyo, natutuwa pa ako dito sa tubig natin sa Amsik eh. Pag dumadaloy dito. Di ba, diring-dirhin na tayo. Yuck. Kanal. Parang gano'n, no? Pero matutuwa pa kayo dyan kasi malinis pa yan. Sinasabi ko sa inyo. Yung doon, itim na, tapos may mga langis-langis pa, tapos makikita mo, gumaganon yung mga malalaking daga. Oh Lord, sabi ko. Ano ba itong nagawa ko? Alam niyo po, doon sa lugar kung saan ako nakatira, may mga warning sign, manhole, naka-open. Kaya kapag umuulan, makikita mo meron silang mga sign, manhole, huwag kayong dadaan dito. Parang gano'n. So tayo bilang isang Kristiyano, sinasabi lang natin, huwag kayong dadaan dito. Kasi mahuhulog kayo sa impyerno. Yun lang yung ginagawa natin bilang mga mananampalataya. We're just warning the people. And if they take this as a condemnation, wash your hands. Wala ka lang problema doon. At least you share. You have done what you need to do para warningan sila. Kasi imagine niyo kapag wala yung mga sign na yon, kami noon, wala kami magawa eh. Kala namin naka-isa kami, no? Talagang dito, hanggang dito. Tapos sabi ng kaibigan, huwag kang dandaan dyan. Bakit? Sabi niya, tinan mo nakasulat, manhole. Lulusot ka dyan sa ilalim. Sabi niya, ay ganun ba yun? Ano ba ito? Sabi ko, kaya pala mura. After
Nagbayad ako ng one month advance eh. Hinayaan ko na. Lumipat na ako ng iba. Alam nyo, grabe, no? Grabe. Lumipat ako sa malayo, at least hindi binabaha. Something na gano'n. That is what we are actually doing. We practice the Word of God, and James 1 verse 22 says, "Prove yourselves doers of the Word, not just merely hearers who delude themselves." Tingnan niyo yan, delude themselves. If you say you are a Christian, you hear the Word, and you are not doing the Word, the Bible says you are deluding yourselves. Niloloko mo yung sarili mo. When we know the Word of God and we are not doing the Word of God, don't call yourselves Christians. Hindi ba napaka mahigpit nun, Pastor? Ganun talaga. Alam niyo po, kaya tayo napapahiya kasi madami nagsasabi na Kristiyano ako. Pero yung mga practices naman nila sa buhay, hindi naman Kristiyano. Alam niyo ho yun. So sabi ng Panginoon sa atin, consider how to stimulate one another with love and good deeds. Practice the Word of God by becoming doers of the Word, not just hearers of the Word. You hear me right now, but when I share things to you about the truth, you do it. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, when you enter this church, you listen to the pastors, you consider us as your parents in Christ. You consider us as the Father to lead you into the right direction. Aanuhin pa ng isang ama na magturo kapag ang isang bata hindi naman nakikinig. Uulitin ko po sa inyo, huwag kayong maglala, hindi ako yung papalo sa inyo. Namamalo ba si Lord, Pastor? In a way, He will remind you of Him. Kasi ilang beses na nangyari sa akin. Ilang beses ako naging pasaway, God reminded me, I did not listen. Na-hospital ako. Ilang beses yun. Sinasabi ko sa inyo. And God will actually remind you if you are not listening. And if God reminded you for many times at di ka nakinig, God will correct you. Do not wait for that. If God corrects you, mas mahirap. Mas maganda na yung ikinorek kayo ng pastor, na-offend kayo, mas okay na yun. Kasi pag si Lord ang nag-correct sa inyo, kayo mismo ang magsusorry saan? Nasa ospital na kayo o kaya may problema kayo. Ngayon kapag ititake mo yung problema na yun as more of depression, but try to think about these people of God. If you're going through something, problems, and many things, if you're going through all of these things, take it as a reminder from the Lord. God is just calling you back. Pero pag ititake nyo yung problem as something na hindi ako mahal ni Lord, grow up. Stop being a baby. Grow up. It's time to grow up. Hindi ako mahal ni Lord kaya nangyayari sa buhay ko ito. No! God loves you and God's actually reminding you, son, my daughter, come back to me. It doesn't mean na nag-a-attend tayo sa church, na we are actively doing our ministry. Pero if your heart is not sincere in serving God, in attending and listening to the Word, kapag yung hindi ka talaga sincere, wala din. This is the thing, people of the Lord. Consider to practice the Word of God. Tinatanong ko kayo kanina, are you sure that you're going to heaven? All of us say yes. And if you're truly sincere with the assurance of your faith, talagang sure ka, meron kang faith,
Ano yung mga practices na ginagawa dapat natin? Hold fast to the confession of hope. Do not lose hope. If you don't want to lose hope, keep on reading the word of the Lord. Amen? Number 2, consider how to stimulate one another with love and good deeds. Gawin natin yung mga bagay-bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon in accordance to the word. Amen? Kung gusto, ulitin ko to kung gusto nyong malaman ang basics ng buhay sa decision making, magbasa kayo ng Proverbs. Yung buong Proverbs, matutulungan kayo yan, I'm telling you. And everything. Hindi nyo naman kailangan i-quote Yung i-quote na nakasulat sa Proverbs, ganyan-ganyan. No. You just have to remember it inside your heart. I know that this is written. If you know, that's good. Remind yourself. Number 3, not forsaking our assembling together. This means that we must always gather together as a church, like what we're doing today. For what reason? To encourage one another, to keep standing and holding fast our faith in Jesus, because Jesus Christ is about to return. Not forsaking one another. Itong ginagawa natin ito, ang tawag dito ay ministry. So if you truly have faith, don't lose hope, do the word of God. Number 3, encourage one another. Let us encourage one another. Kapag nangangailangan ang ating kapatid, tulungan natin sila. Amen? Hindi lang sa pera. Okay? Hindi lang sa pera. Kapag meron tayo, mag-share tayo. Pag wala tayong ma-share, kung ano yung kaya mo, yun lang ibigay mo. Pero kung wag ka magpapautang ng hindi mo kayang ibigay, no? Sasabihin mo, sis, pang-enroll ng anak ko yan dapat bayaran mo sa ganito, sa ganyan. No! Okay, makinig kayo mabuti para hindi tayo nagkakaroon ng hidwaan. Para hindi tayo nagkakaroon ng strife as a church. Huwag kayong magpapautang. Pastor, ang sama naman yung practice ng ganyan sa church, Pastor. Hindi, kapatid mo nga, baka pwede naman kayong pautang. No! Alam niyo kung bakit? I've seen it. Umutang si sister na ganito, pang-enroll ng anak niya, tapos si sister, hindi na nag-attend. Yung umutang. Kasi nahihiya. Pag nagkasalubungan sa SM, nakaduko. Paano sisingilin ni sister yung pang-enroll ng anak niya? At kapag siningil, sila pa yung galit. Anong tawag doon? Strife. Paano anong gagawin natin para tulungan natin ang bawat isa? Itulong mo yung kaya mo. Amen? Ibigay mo. Sabi mo sa katabi mo, ibigay mo. Ibigay mo, wag mong ipapautang. Kung meron kang 100 at kaya mo lang ibigay ay 5 piso, ibigay mo na yung 5 piso. Pwede mo ba natin gawin yon? Pastor, kulang pa nga Wala kang maitutulog Wala tayong magagawa. Sister, pagpipray na lang kita. Brother, pagpipray na lang kita. Pwede naman yon. Alam niyo, ganito rin yung ginagawa natin sa school at actually natuto na kami kasi ilang beses na kaming na-betray. Ilang beses na kaming naloko. Pumunta nga ako kay doktora noon Nagpa-check up ako sa skin kay Dr. Pineda sa Dao. Sabi niya sa akin, Pastor, nag-ano din kayo, nag-community service Opo, sabi ko. Hindi naman kayo naloloko doon, Pastor. Ay, naloko na po kami ilang beses, sabi ko. Kaya ngayon medyo wise na kami. Alam na namin yung gagawin namin. Sabi. Turuan mo nga ako, Pastor, kasi nagko-community service din kami, sabi niya. Sige po. So you see, what we have learned is we give what we can give. We help people kung ano yung kaya naming ibigay. Pero hindi namin isasakripisyo yung ipapakain namin sa aming mga teachers para tulungan ang nangangailangan. Kasi yung mga teachers namin, kailangan din nila. Nai-gets niyo po yun? Kaya kapag ngayon, medyo mahigpit na tayo sa school, na kapag enroll, mag-enroll ka. Kasi yung mga teachers natin, pinapasweldoan yung mga yan. May mga kanya-kanyang family din yung mga yan.
Hindi natin sila pwedeng pabayaan kasi pag nawala yung mga teachers, isara na natin yung school. No? Parang ganun yan. Kaya nakasulit din sa Bible yan, we compensate our workers accordingly. Hindi yung puro sacrifice na lang. I mean, it's a good thing to sacrifice kasi ako bilang isang Kristiyano, when the Lord speaks to me, "Son, give this amount to me," I will give it to the Lord. Alam niyo ba 'yun? Nasabi sa akin ng Panginoon, "Anak, ibigay mo sa akin ito monthly." Lord, hanggang kailan? Sabi ko. Lord, hanggang kailan? Sabi niya. Until I say, stop. And until I say, nothing, you give it to me. Then, ang sabi ko na lang kay Lord, ito yung sabi ko kay Lord, Lord, hindi ko kaya. Pero Lord, i-increase mo ko so I can do it. Sure enough, God increased me. It is God who provides. At binibigay sa atin ng Panginoon yung kaya nating i-handle. And when God sees me na consistent kong binibigay sa Kanya, Lord, Lord, sa yan lagi kong sinasabi ko, Lord, binigay ko na, yan na yung tithes ko buong buo, sobra-sobra pa. Then I'm hearing the voice of the Lord. Good. Sabi niya, I will bless you. True enough, God is blessing me. Kasi sasabihin ko po sa inyo, mas madami akong naging opportunity nung ginawa ko yon. Nakikita niyo ito? Faith with works. Not just hearers, but also doers of the word. Pero meron tayong tinatawag doon na risk. Paano Lord? Para sa ganito yun. Pag binigay ko, paano yun? That was me. Pero sabi ko kay Lord, Lord, if you can take this cup away from me, but not my will, but yours be done. Binigay ko kay Lord. And true enough, God blesses me. Do you want to be blessed? Take risk. Take risk and be doers of the word. Not necessarily, makinig baka sabihin nyo, ibigay sa church. No, huwag nyo ibigay sa church. Itulong nyo sa nangangailangan. Pwede ba yon? Itulong natin sa nangangailangan. If God is touching your heart na pakainin natin yung mga nagugutom, kahit na kayo lang mismo, puntahan nyo, bili kayo ng Jollibee, McDo, bigay nyo sa nagugutom. At kung gusto nyo naman masustansya yung ibibigay nyo, kayo mismo ang magluto. Ang tawag doon, doers of the word. Amen. Yun yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Now, ito yung sincere heart of service. When the Lord says, not forsaking our own assembling together, we're talking about a church. We're also talking about service, our calling. Ito yun sa mga bagay-bagay na panawagan ng bawat isa. Kasi ang bawat isa sa atin, tinawag ng Panginoon. Hindi lang ako. Hindi ko naman sinasabing lahat tayo magpastor kasi hindi lang po pastor ang ministry. Meron tayong evangelists, meron tayong prophets, meron tayong teachers, and all of this fivefold ministry na meron ho tayo, dapat ginagampanan natin yung ating panawagan. Pastor, paano pag hindi ko ginagawa yun sa akin? Then, look at me. Okay, masasaktan Ito yung sinasabi na hindi ka sincere sa faith mo. You're not sincere in your faith in Jesus if you're not doing something for the Lord. Sa mga nanay, may mga spouse. Kapag sinabi ng asawa mong mahal na mahal kita, tapos yung asawa mo nakatambay lang sa bahay, mahal naman kita Hindi siya nagpro-provide.
Do you think He really loves you? Kapag ikaw naman ay isawang lalaki, sasabihin sa'yo ng asawa mong babae, mahal na mahal kita. Ngayon, pagod-pagod ka sa trabaho, pagdating mo sa bahay, anong ulam natin? Ay, gutom ka. Kung mahal na mahal mo yung asawa mo, alam mong uuwi siya ng alas 6, magluto ka na bago alas 6 dahil alam mo, galing trabaho yun. Pagod yun. Gesture of love. Amen? You and I, as the sons and daughters of God, we say, Lord, we love you. But we're not doing anything for the Lord. What is that? Anong tawag doon? You are, ang tawag mo dito sa Tagalog, niloloko mo ang sarili mo. Pastor, ano ba yung pwedeng kong gawin para sa Panginoon? Madami tayong pwedeng gawin para sa Panginoon. Alam mo kung saan ka tinawag. Pastor, hindi ko alam kung saan ako tinawag. Punta kayo sa Sabado. Makipanalangin kayo sa amin. Start there. Start there. At kaya sa lahat ng nag-a-attend po sa ating prayer meeting, God bless you. And I believe that God is going to lead you eventually to where you are called. At least nakikita natin doon yung sincerity. Now kapag nag-rapture, tatanungin tayo ng Panginoon pagdating natin sa langit, ano yung ginawa mo sa gift na binigay ko sa iyo? At sasabihin mo kay Lord, Lord, binaon ko sa lupa kasi baka may magnakaw. Anong sabi ni Lord sa binigyan niya ng talent tapos binaon sa lupa? Kinuha niya yung regalo na yun, binigay niya dun sa pinakamadami. Ganun din ang gagawin ni Lord sa bawat isa sa atin. So if we are really confident that we are doing something for the Lord, we are going to serve Him. Part ito, no, sinasabi ng Panginoon, if you have faith, ulitin ko let us draw near with sincere heart full of assurance of faith. Anong gagawin natin? Hold fast of our hope. Do not lose hope by, again, reading the Word of God. Number 2, consider to stimulate one another to love and good deeds. Ibig sabihin nito, practice the Word of God. Be doers of the Word, not just hearers. Also, not forsaking our assembling together. This one, at yung Saturday natin through prayer meeting. Not forsaking our assembling together, also doing your calling, kung saan ka tinawag ng Panginoon. Ito yung sinasabi niya, so that we could say that we are sincerely serving the Lord. Sincerely being a part of His family. At tanungin ko po kayo, sa isang pamilya, kapag yung isa walang ginagawa, kumakain tulog lang, anong mararamdaman nyo? Anong mararamdaman nyo? Masaya, Pastor. Oh. Masaya ka. Mababad trip ka. Mababad trip ka talaga. Yung, halimbawa, ikaw, trabaho ka ng trabaho. Trabaho dito, trabaho again. Bibigay ka ng parte mo. Pag tatay ka, normal yun eh. Pero gusto ni tatay, lahat magtatrabaho sa loob ng bahay. Ikaw, anak, tulungan mong maglinis yung nanay mo ng bahay. Maghugas ng pinggan. Mag-aral ng mabuti. Pero pag nakikita mo yung anak mo, uminom, kinuha, tapos nilagay lang sa lababo, saka bumalik sa kwarto niya. Anong mararamdaman mo? Diba? Isa na nga lang baso, hindi mo pa mahugasan. Tapos lalabas ulit, kukuha ng bagong baso. O, mo, alam nyo yung ibig sabihin. Di ba nakaka-bad trip? If you are a part of the family of God, do not just receive.
also take part. When you take part is you do something for the Lord. Amen. Yan. Now, transition tayo. As a new being through Christ Jesus, we are to shun away willfully from sin. Shun away, ibig sabihin, iiwasan natin. Hebrews chapter 10, verse 26 hanggang 31, sabi niya dito, For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of truth, there no longer remains a sacrifice of sins, but a terrifying expectation of judgment and the fury of fire that will consume the adversaries. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much more severe a punishment do you think he will deserve who trample underfoot the Son of God and regarded as unclean blood of the covenant by which he was sanctified and has insulted the Spirit of grace? For we know him said, Vengeance is mine, and I will repay. Again, the Lord will judge his people. It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. For if we sin willfully after receiving the word we have heard, tapos nagpa-practice pa rin tayo ng sin, ibig sabihin yung practice yung tuloy pa rin yung practice mong masama. Ngayon narinig mo na nakasulat sa Bible na kapag hindi pa kayo humarap sa matrimony, nag-aiduhan na mag-asawa o mag-jowa, hindi kayo pwede magsama sa iisang bubong. Alam niyo ba yon? Pero ngayong narinig mo na yung katotohanan na yon, pero ginagawa mo pa rin, Pastor, kasi wala kaming pangkasal, kasi nag-iipon pa kami, etc. etc. No! Do something about it right there and there. Because if you will not do this, sabi ng Bible, there will be no more sacrifice for you. All you can do is just to repent and correct what, alam niyo yun, i-correct yung mali. Kailangan nating itama. So, anong gagawin natin? Do something about it. Magpakasal sa West. Huwag na tayo maghihintay ng engrande. Kapag may anak, sabi ko, like ko sinasabi dito sa mga young people, kapag may anak ka na, that's it. Huwag ka nang mangarap sa engrande, kasi kapag nagkaanak ka na, gatas. Tapos ng gatas, diaper, etc. Ano susunod? Kindergarten. Grade 1, 1 to 6, first year, college. Magpakasal na lang kayo pag nag-graduate na yung anak mo sa college. Ganun ba? Pwede ba yan? No. Alam niyo po, I'm saying this for your own sake. Because there's always a curse that lies within sin. Every sin. Ang bawat kasalanan ay nanganganak ng mas malaki pang kasalanan. Tutuloy-tuloy yun. Ang mas mahirap dito, yung batang lumabas na wala namang kinalaman sa kasalanan ng magulang, aanihin niya din yun. If you don't want that to happen, do something about it. For there is no longer sacrifice. Alam niyo po, meron akong mga ilang mga kaibigan, kasi lahat po ng kaibigan ko na sharean ko na ng word. Atol, si Jesus ay hindi naman yung harap-harapan, no? Pero alam ko kasing tansyahin kung kailan ko ipapasok eh. Para no minsan nagkayaan sila. Inuman daw. Ako naman sumama, hindi ako uminom. No? O si Pastor, bigyan ng Sprite si Pastor. O Pastor, sorry po Pastor, ginagano nila ako kasi alam nila Pastor na ako. No? Thank you Tol, thank you. Tapos bigla sila nagka-openan sa religion, patay kayo, sabi ko. Patay kayo. Then I started sharing. Ayun na, nagpipreach si Pastor, sabi makinig kayo. Pero alam niyo po, I see right through their eyes na they know it's the truth. Oh, Tol, that's the real thing, sabi niya. Oo nga, totoo yan, sabi niya ganyan.
Sabi ko sa kanila, ready na kayong tanggapin si Jesus, sabi ko. Alam nyo, ito yung respond nila. Sabi nila sa akin, tol, alam ko yan yung totoo pero kasi masarap magkasala eh. Tingnan nyo to masarap magkasala. Hindi ko pa maiwanan yung kalokohan ko. Siguro darating tayo dyan, sabi nila. Tingnan nyo to. I wash my hands and I'm free from my responsibility. Tandaan nyo to. You are responsible to your non-believer friends. Kapag sila ay napunta sa impyerno, tatanungin nila kayo, ba't di mo kasi sinaran? Ngayon kapag yung mga kaibigan ko napunta sa impyerno, hindi nila pwede sabihin, ba't di mo ako? Ay, oo nga, naalala ko, sinaran mo kami. Alam niyo yan? So this is the thing, people of God. True believers will sincerely draw near to God. Will follow His words, His commandments. Besides these things, besides sa mga, itong napag-usapan natin, itong kabuuan, kung papansinin natin mabuti. Bilang isang Kristiyano, gagampanan natin yung ating ginagawa, susundan natin yung nakasulat sa Bible, isasabuhay natin for short. No? Hindi lang yun yung gagawin natin, pero magsaserve din tayo kay Lord by helping the poor, visiting those who are in prison. Good thing wala tayong mga kapatirang na preso. Okay? Praise the Lord. At kung damitan natin yung may mga walang damit, magbigay tayo. Kaya kapag kayo mga kababaihan, pag punong-puno na yung inyong mga wardrobe, pamigay nyo na hindi nyo sinusuot. Hindi, pastor, nandiyan lang yan for collection. Come on, aamagin lang yan. Bigay nyo na. And God will replace those. Amen. Ayan, si Mama Dang lang amen pa ba? Pamigay nyo sa mga nangangailangan, no? Wag nyo lang, ito lang, no? Ito po yung gusto ko lang sana i-share. Kapag tutulong tayo sa iba, wag nating itutulong yung ipinapakain natin sa pamilya natin. Pwede po ba yan? Okay po ba yan? That's normal, pastor. Okay. Huwag tayo maging extremist. Yung may kakilala akong isa doon, basta sabi niya, magpapastor po ako kasi tinawag ako ni Lord. Sabi niya, paano yung family mo? Anong trabaho mo? Si Lord na ang bahala. No, sabi ko, hindi magandang practice yan. Kako, maghanap ka ng trabaho. Paano po yung ministry? Sabi niya, alam mo ba si Pablo may trabaho? Sabi ko. Missionary pa yun Pero nagtatrabaho siya. Pumunta siya sa iba't ibang lugar para i-share yung gospel. Pero may trabaho siya. Wala siyang pamilya kasi wala siyang asawa Pero may trabaho siya. Si Peter, may trabaho din siya. Kasi may pamilya si Peter, di ba? Sa lahat ng disciples, sila yung may asawa. Are you seeing this? So, when we talk about these things, sabi na natin, completely na natin na-understand yung sa Christian part. Pero ito lang po masasabi ko, kapag ang bawat isa sa atin, sinasabi na natin Kristiyano tayo, pero pinapractice pa rin natin yung mga hindi Kristiyanong bagay, mag-isip na tayo. Kasi kapag pinapractice mo pa rin, wala nang pwedeng i-sacrifice si Lord para sa'yo. Amen? So, ibig mo sabihin, Pastor, kapag dumiting si Jesus, tapos pinapractice ko pa rin yung nakagawian ko, na mali in accordance to the Bible, hindi ako makakasama sa langit. Let me be blunt. Yes, hindi ka makakasama. Hindi ka makakasama. Kasi ang gusto ng Panginoon, complete surrender. Amen? So, wag nating i-practice ang mali. May girlfriend ka, girlfriend mo na yan for how many years, magpakasal na kayo. Kasi kayong dalawa, mahal nyo ang bawat isa. Kapag naiwan kayo sa isang kwarto, anong gagawin nyo dyan? Mag-jack and poy lang kayo? Jack and... No. Huwag nyo lokohin yung sarili ninyo.
Amen? At kapag may kahinaan ka sa pera, huwag kang utang ng utang. Hindi, pastor, kasi may darating naman. No. Maling practice yun. Huwag mong gastusin yung hindi mo pa natatanggap. Kasi, pastor, sa GCash, meron akong meron akong credit. 100,000. Wow, laki Ano yung credit? Yung pwede mo utangin, tapos babayaran mo lang mamaya. Huwag natin practicein yan. Alam niyo po, ang dami nag-o-offer sa akin ng ganun, pero ayaw kong practice yung ganyan. Huwag mong bilihin yung hindi mo kaya. Pero ipag-pray mo, bibigay sa iyo yan ni Lord. Amen? Alam niyo po, lahat ng pinapangarap ko noon, ayoko na ngayon. Kasi laging binibigay na lang sa akin ngayon na hindi ko pinagagastusan. It's because I'm not seeking it anymore. It's all being given for free. Siguro may gagawin akong konti, pero effortless sa akin kasi nasa talent ko na. Pag nasa talent mo na kasi, sandali mo na lang gagawin. Tapos babayaran ka ng malaki. Praise the Lord. Ganon ka na lang. Di ba? That is why, people of God, summary tayo. Let's conclude everything. If you really are sincere with your faith, nangungusap po ako sa lahat ng Kristiyano, pati sa mga nanonood sa atin. If you really are sincere with your faith, hold fast to the confession of hope. Consider how to stimulate one another with love and good deeds. Also, not forsaking our assembling together, gathering together, building up the kingdom of God. Also, lastly, Kristiyano ka na ngayon. Stop practicing your sinful nature. Alam natin yung mga kanya-kanya nating weakness. Ang nakakaalam lang ng weakness mo, ikaw at saksi, Lord. Alam mo yung weakness mo, tama? Sino nakakaalam ng weakness nila? Ako, alam ko yung weakness ko. Alam niyo ba yung weakness ninyo? Huwag kayong lalapit dyan sa weakness ninyo. Do not even tempt yourself. Pastor, hindi ko talaga mapigilan. Ito lang masasuggest ko kapag ganun. After you have done the sin, wag ka na mag-extend ng kahit na 1 minuto, punta ka ulit kay Lord, humingi ka ng tawad. Pastor, nahihiya ako kay Lord. Wag ka mahiya, Pilipino ka. Okay? Wala tayong hiya. Hindi walang hiya, no? Wala tayong hiya. Lapit tayo kay Lord. Kasi kung sa ibang bansa, ayaw nila yung mga tao doon kasi hindi sila friendly. Friendly tayo. Pwede tayong, Lord, baka naman, patawarin mo na kami. Tapos pagkatapos yung humingi ng tawad sa Panginoon, pagkatapos yung ginawa yung weakness ninyo, humingi kayo ng tawad sa Panginoon, sabihin nyo kay Lord, Lord, tulungan nyo ako to overcome. Kasi ang overcoming, hindi yan basta-basta ganun, boom, wala na. No, little by little yan, mawawala. Assuming you are really sincere to change. May mga taong ganun na, Lord, sincere talaga akong gusto kong magbago. May kakilala naman akong ganun, bading siya. Pag nakakita talaga ng gwapo, talagang kinikilig ang walang yan. Uy, sabi ko, ay sorry, sabi. Tapos right there and there, Lord, forgive me. Makikita mo talaga yung mata niya, teary. Forgive me, Lord. Gusto ko talaga magbago. May mga ganon. So we must, right there and there. Okay, let me ask you again. You know your weakness? Amen? Pag nag-fall down kayo,
you come to the Lord right there and there. Because God is faithful and just to forgive those who sins against Him. Pag meron tayong sincere heart full of remorse. Alam niyo yung remorse? Yung parang sising-sisiga. Gusto mo talagang humingi ng tawad sa Panginoon. Na kahit na alam mong nagawa mo na. Eventually, I'm telling you, ito po, pwede kong i-share sa inyo. Eventually, makikita niyo yung sarili niyo, ayaw mo nang gawin yung kasalanan. Amen? And let the Lord lead all of us into this way. Let's all stand in the presence of God. Hallelujah. Let's pray first. Let's pray. Father, we give you our praise, adoration, O Lord God. Lord, gusto po namin magbago ng totoo, Panginoon. With heart full of sincerity, we want to achieve, O Lord God, yung gusto mong ipagawa sa amin sa iyong salita. Kaya dalangin po namin, Panginoon, kami inyong gabayan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na naway sa mga oras na ito. Gusto lang po namin, Panginoon, na pagsisihan lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo. At dalangin po namin sa aming pamumuhay, sa araw-araw kami inyong baguhin. Okay, right inside your mind, sabihin niyo sa Panginoon, Lord, itong kasalanang ito, inilalatag ko po at ibinibigay ko sa harapan ng krus ng Kalbaryo. Sa inyo po, na po ito, Panginoon. Ayoko po ito at ibinibigay ko po sa inyo. Pero Lord, nahihirapan ako. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na ma-overcome ito. At Lord, ito na po, Lord God, I'm giving you my heart. I'm receiving you as my Lord and Savior. May you bless me. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah.